Well, mga kapupong, mahigpit na tinututukan ng mga autoridad sa Pilipinas ang mga ulat tungkol sa sinasabing pag-alis ng negosyanteng si Atong Ang patungo sa Vietnam kasabay ng mga kaganapan kaugnay ng mga legal na proseso laban sa kanya. Sa mga oras na lumalabas ang iba't ibang impormasyon, sinabi ni Justice Secretary Remulla na may indikasyon na nakaalis na si Ang ng bansa bago pa maisilbi ang mga kaukulang dokumento mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Remulla, ang araw ng naturang pagbiyahe ay kapansin-pansin dahil ito ay nangyari sa gitna ng mga mahahalagang development sa isang nagpapatuloy na investigasyon. Gayunpaman, nilinaw niya na patuloy pa ring sinusuri ang mga detalye at hindi pa ganap na nakukumpirma ang lahat ng ulat hinggil sa eksaktong lokasyon ng negosyante. Pero mga kapupong, sinabi ng Department of the Interior and Local Government o DILG na may mga natatanggap silang impormasyon na si Ang ay namataan umano sa Vietnam. Dahil dito, nagsimula na ang pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na bansa at mga kaukulang ahensya upang masuri ang sitwasyon. Ipinaliwanag ng mga opisyal na ang ganitong uri ng usapin ay nangangailangan ng maingat na koordinasyon, lalo na kung ang isang individual ay pinaniniwala ang nasa labas ng bansa. Dagdag pa ng Department of the Interior and Local Government, ang anumang aksyon na isasagawa ay dadaan sa tamang proseso at igagalang ang mga umiiral na kasunduan sa pagitan ng mga bansa. Hindi rin anila agad-agad ang ganitong mga hakbang dahil kailangang tiyakin na ang bawat kilos ay naaayon sa batas at sa international na pamantayan. Sa panig naman ng Philippine National Police, mga kapupong, sinabi ng mga opisyal na wala pa silang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa eksaktong kinaroroonan ni Ang. Sa kabila nito, patuloy silang kumakalap ng impormasyon mula sa iba't ibang sources upang makatulong sa mas malalim na pag-unawa sa kaso. Ayon sa kanila, mahalagang ma-validate ang bawat detalye bago ito ilabas sa publiko upang maiwasan ang kalituhan. Ang usapin ay agad na naging sentro ng atensyon ng publiko, lalo na sa social media kung saan mabilis kumalat ang mga ulat. Dahil dito, nanawagan ang mga opisyal sa publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng hindi pa kumpirmadong balita. Mga kapupong, ipinaalala rin ng pamahalaan na ang pagbiyahe sa ibang bansa ay hindi automatikong nangangahulugan ng paglabag sa batas. Tulad ng sinabi ng mga opisyal, ang bawat individual ay may karapatang ipagtanggol ang sarili at itinuturing na inosente hanggat walang pinal na desisyon ang korte. Sa mga oras na nagpapatuloy ang beripikasyon ng mga ulat, sinabi ng DILG na handa silang magsagawa ng karagdagang plano kung kinakailangan. Kabilang dito ang posibleng pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs sa mga autoridad sa Vietnam upang mas malinaw na matukoy ang kalagayan ni Ang. Ayon sa ilang eksperto, mga kapupong, ang ganitong sitwasyon ay hindi na bago, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa mga individual na naglalakbay sa labas ng bansa habang may kinahaharap na investigasyon. Sinabi nila na kadalasang nagiging masalimuot ang proseso dahil sa iba't ibang legal na requirement na kailangang sundin ng bawat bansa. Anyway, mga kapupong, nananatiling kumpiyansa ang mga opisyal na may sapat na mekanismo upang matugunan ang ganitong uri ng usapin. Ipinunto nila na sa tulong ng kooperasyon ng mga tao sa mundo, mas nagiging posible ang maayos na pagresolba ng mga kaso na may international na saklaw. Mga kapupong, sinabi ni Remulla na ang justice system ay patuloy na kikilos batay sa ebidensya at sa umiiral na batas. Sinabi niya na mahalagang mapanatili ang pagiging fair sa lahat ng panig habang tinutukoy ang mga susunod na plano. Sa ngayon, nananatiling nakatuon ang mga autoridad sa pagbuo ng mas malinaw na larawan ng pangyayari kasabay ng pangakong magbibigay ng tamang impormasyon sa publiko sa oras na ito ay makumpirma. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito ba? Sino? Ito? Yung uundayan ka pa ng saksak? Kilala mo itong dalawang to? Yan yung nakita mo. Narinig ko rin po yung boses nila kanina. Sino po yun? Sila yun. Ano ang mga nakuha sa'yo? Yung cellphone ko po, tapos yung pera hinito ko po pambayad ng bills. Saan yung pera? Ay, magandang tanghali po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, mga batang Maynila, mga nanay at tatay ko, at ang mga minamahal kong lolo't lola. Ay sana po nasa mabuti kayong kalalagayan. Ay, kami po ay may update sa inyo sapagkat may isa pong concerned citizen na nakuha na ng video at for so long, tahimik po yung Arten, no? Simula nung naupo tayo, talaga pong
pinangako natin yan sa tao na pagtitinuin natin yung R10 Avenue na yan o Boulevard. No? Sa matagal na panahon, yan po yung nananamlay na sa mga krimen nangyayari. Ngunit kaninang madaling araw, meron pong isang insidente at ipinagpapasalamat ko sa malakas na loob ng isang netizen na nabidyohan. Pakita nyo nga yung video, yung insidente. Nabidyohan. Ayan po. Binibiktima ho tong isang babae nitong dalawang gago na ito. Muntik pang saksakin. Biri mo, pera lang ang lakad eh. Doon sa sa netizen na nag-post, maraming salamat sa iyo. At dahil po diyan nandito po yung biktima na si Patricia Lopez, yung nakita niyo nakasakay sa motor kanina. Trumang-truma pa hanggang ngayon. Nangyari po yung insidente kaninang madaling araw, alas 3 sa madaling araw. Hindi ko naman maintindihan sa mga to. Kala yata nito mga to, joke kami. Sinabi ng... Anyway, Miss Lopez, you're from Nabotas. Saan ka papunta? Moriones, sa Tondo. Ito po, yung biktima, hanggang ngayon, truma po talaga ito. Pagpasensya mo na, meron pa rin mga malalakas ang loob na tulongges na gusto subukin ng Maynila. But I am happy that you are safe. More than anything else. Yung pera na mawawala, gamit mawawala. Ang importante sa akin, ligtas ka. Now, bilang tugon sa pang-aabuso, pambibiktima, kay Patricia Lopez, gusto po namin i-update kayo. Ayan, pasok mo yung dalawa na yan. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito ba? Sino? Ito? Yung uundaya ka pa ng saksak? Kilala mo itong dalawang to? Yan yung nakita mo. Narinig ko rin po yung boses nila kanina. Sino po yun? Sila yun. Anong mga nakuha sa'yo? Yung cellphone ko po, tapos yung pera hindi ko po pambayad ng bills. Asan yung pera? Asan? Dodong. Ikaw, yung pangalan mo? Moises. Ikaw, Marlon. Nakanin yung pera? Pati yung cellphone. Ayun, ayun. Buha ka ng ina nyo. Kunin yung cellphone Dito na sa operatiba natin, kinuha yung mga water po sa Ba't sino si Dudong? Ha? Tangina mo. Sinungaling kami lahat ngayon. Ha? Siya ba yung nasa video? So wala ka doon. Hindi ka niya kasama. Anong ginasabi mong siya talagang tumira? Putang ina nyo, sasaksakin nyo pa yung babae eh. Panginig kayo ng laman eh. Ano si Dudong? Doon nyo piniprenda lahat ng ninanakaw nyo. Na-medical na to mga to. Sa diretso ko dito sa
Anyway, muli, kami humihingi ng pasensya sa iyo. Ang nangyari sa iyo yan dito sa Maynila. And I hope this today we brought you justice. Huwag mong patatawarin itong mga to, ha? Papailan ng complaint to. Huwag mong, hindi na to ano, Opo, sana po. marami pang bibiktima yung katulad Yung mo trauma to. po eh. Ha? Yung trauma sa akin. I know, I can feel it. Ha? Pero, para matagumpay kami mapapayapang Maynila, ang mga complainant dapat hindi umatras. Yes. Ha? Yes. Huwag mong patatawarin itong mga to. Marami pang bibiktima ito. Yes. I hope we brought you justice today. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat, Station 1 at Don Bosco PCP. Ito yung mga pulis natin, operatiba natin. In less than a few hours, na-resolve itong kasong to. Again, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa ating mga netizen for being vigilant in participating also in our fight against criminalities in the city of Manila. Kayo'y malalakas ang loob na videoan itong mga tolongges na to, mga kriminal na to, at napapadali para sa amin ang gampanan ng aming tungkulin dahil sa inyo. Huwag ko kayong mag-aalala lagi. Itatago namin lagi ang pangalan ninyo. Kayo po proteksyonan namin sa mga bagay na ibinibigay nyo sa aming impormasyon. For the meantime, to the people of Manila, rest assured, bagamat tayo nasa gitna ng krisis, katulad na nasabi ko na kaninang umaga, ay habang kinakarap natin ang krisis sa lungsod, sa bansa at sa mundo, hindi po pwedeng mawala yung mga dapat gawin at responsibilidad ng pamahalang lokal sa kanyang mamamayan upang makapagbigay ng kapanatagan sa pamumuhay, paninirahan, pagdako, panaog sa lungsod ng Maynila ng anumang tao at sino mang tao. Ito po ang inyong lingkod. Sana po'y nakapagbigay kami ng some level of assurance that justice will be served always. At kami po'y hindi perpektong gobyerno. Itong mga lokong ito, maaring makalalagpas sila panandalian. Maaring hindi namin sila maagapan. Pero we'll make sure, matter of time, madala sila at mahuli